Dahil sobrang mahal ko tong papaya na to guys at may mga bunga na nga siya, ayan tinago natin sa loob para magdire-diretso yung laki niya. Tapos yung ibabaw ng dahon niya guys, ang gagawin natin, tatakloban natin ng plastic para every time na uulan ng yelo or sakaling umulan ng tubig tapos biglang lumamig yung hangin kasi magkakaroon yun ng parang moist na nagyayelo siya sa umaga. So para ma-avoid natin yung tatakpan natin siya ng plastic. And then isa pa nga tong ating tubo. Kung pwede ay ma-save natin siya, no? Matakpan din natin siya ng ganun. Kasi para madire-diretso natin yung pagpapalaki sana sa kanya. Kasi kakailanganin natin to guys para ma-preserve natin next year. Matanim natin dun sa isang farm natin. Or baka dito na lang din para mapadami natin siya. Tapos ang gagawin lang natin, ipa-plastic natin yung ating papaya. Ayan. At yung mga net natin guys, nagbagsakan na lahat. Ayan. Hindi tayo pwedeng mag-as-is na kaganyan. So, kailangan natin siyang tastasin gawa na pag humaba yung mga gulay natin, masasabitan siya, didilim yung area natin at mas malaking problema pag nasabitan sila, mas mahirap magkalas. So, ayan guys, yung ating papaya. Ewan ko lang kung hindi pa sila makasurvive nito ng summer next year. Ayan, may takip na yung ating mga dahon. Tapos ito, kinover natin para medyo mas maging mainit yung mga papaya natin. Hindi sila basta-basta masunog o masayang. May papaya na tayo dyan actually. Cuttings. So, ayan. Hindi ko alam kung maging success yan. At ganyan na yung itsura ng ating papaya. At update ko kayo next year kung buhay pa ba sila. Tapos ang gagawin natin ngayon guys, i-harvest na natin yung natira nating kasaba dito. Kasi sa gabi sobrang labig na talaga, no? Nag-3-4 na lang. At ito na lang yung i-harvest natin. At the rest ay okay na. And then yung ube natin, hindi ko alam kung harvestin natin ngayon. Pero baka hindi na tayo umabot. Maybe sa susunod na linggo na lang. Ito na lang muna kasi yung kasaba natin ang kailangan natin. At yung ating mga pangpunla. May naligaw tayo guys ng singkamas dito. Hindi ko alam kung may laman ito. Ligaw lang to, di ko ito tinanim. Ito yung mga pinagtaniman ko na area. Tapos may mga tumubulang mga buto na naiwan. Ayan. Meron siyang bunga isa. Laman pala. Makukorek na naman ako. Wow! May naligaw na singkamas guys. Ayan, nakakuha tayo ng singkamas. May naligaw. Ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo, pag inabutan ng taglamig yung singkamas, tingnan nyo, nagkakaroon na siya ng parang hindi ko alam kung makakain pa to guys. Sinasabi ko sa inyo, nangingitim kagad yung singkamas. Mukha pa naman siya masarap. Nangingitim na siya eh. Ayun yung sabi ko sa inyo, pagka naabutan siya ng taglamig, hindi nyo kagad na harvest. Parang yung kasaba, nangingitim. Ayan. Tuwa natin. Pero ang tamis. Ang tamis guys. Hayang. Tapos maitim na yun. Hindi ko na kumakain pa siya. Kasi kulay brown na siya guys. Pero ang tamis. Grabe. Pero ayoko na siyang kainin kasi baka mamaya may laso na siya. Kasi brown na siya. Ang ganda niya sa labas. Kaso yung loob niya brown na. Ay ito puti pa. Di ko alam kung dahil sa sobrang kahinugan niya yun. Maganda pa eh. Puting-puti pa to guys. Ayan. Sa sobrang kahinugan niya ba yun? O sa sobrang lamig? Kasi nangyari yan sa akin 2 years ago. Nag-harvest ako late na guys. Sobrang nasayang. Lahat maitim. Ayan. Itong dumi na to. Bakterya din yan. Ito matabang. Nahanlaha. Matabang. Hindi ka to ng kanina guys. Ang tamis. Wala yung lasa. Bakit kumain labanos? Sa farm. Bungkal-bungkal na naman guys. Bago magtaglamig. Tapos yung natitira natin kasaba. And then yung ube natin. Baka next week na yan. Kasi sobrang busy talaga natin. Naghahabol talaga tayo guys ng mga gawain natin. Yung may pipino pang humahabol. Kahit taglamig na. Kulay green na nga lang siya. Yellow green na lang guys. Ayan. Hindi na kayang lumaki ng mga yan. Kasi sobrang lamig na talaga sa gabi. Ayan. Kainin natin. Ito daw yung pinakamasarap na pipino. Yang maraming tinik-tinik na yan. Pero tatanggalin lang natin. Hamas guys. Sarap. Tait. Ganun pala yung lasa niya. Mas matapang siya kumpara sa malalaki.
Kumbaga, purong-puro pa yung pagkipipino niya. Mga tayong kamatis, guys. Dami na naman nalaglag ng kamatis. Ano? Hindi na natin nakuha. Tingnan nyo. Kamatis. Kahit na taglamig na siya. So, dami pa nga nalaglag. Ayan, oh. Yung kamatis natin, oh. Grabe, 4 na yan, guys, ha. Sa gabi. Kakabilib lang. Tingnan nyo, oh. Nagbubunga pa din sila, diba? Wala na nga lang sila masyadong bulaklak. Ayan, oh. Pero at least, diba, may umahabol pa, hoping mabuhay sila sa taglamig. Ayan, tingnan nyo, oh. Ang sipag pa nila mamunga, guys. Taglamig na. Ang sili natin. Dami pa din. Ang bell pepper natin. Dami pa din, oh. May talong pa rin tayo nakuha, guys. Tingnan yung mga talong ko namumulaklak pa din kahit ang lamig-lamig na. Ayan, oh. Pinagbubunga pa nga, eh, oh. Hoping makasurvive sila. Hindi ko sila tatastasin, guys. Gusto ko makasurvive sila hanggang taglamig. Tingnan natin pagka kaya nila yung winter dito. Ibig sabihin, matibay ang resistensya niyan. Yan ang magandang i-graft. At gawa ng ano. Dami pa rin bunga, guys. Ayun, oh. Nakikita niyo yung talong ko. Diba? Nagbubunga pa din. So, mga silingan natin may bunga pa, eh. Ano? Ang sipag pa din nila magbunga. Although hindi na sila namumulaklak. Ayan, ang konti na lang ng bulaklak nila. Ay, titi mo. Nag-harvest ako ng ano, bell pepper, guys. Nalamog na sa ulan. Isang araw. Ang ganda ng bell pepper, guys. Ano naman? Diba? Fairness, nagbubulaklak pa talaga sila kahit ang lamig-lamig na. Nakaka-amaze lang. Yung mga bell pepper natin. Naputol-tuloy natin. Tamad kasi mag-amin. So yun nga, napapadalas ang pag-i-invite sa amin ng aming kapitbahay. Kaya naman ang lola nyo nagmamadaling mag-harvest dahil nga may usapan kami ng alas 7 ay kailangan nandun na kami sa bahay nila. Kasi kapag ka nakaprepare na yung mga pagkain na hinanda nila kailangan ay nandun na para kami. Hindi naman nakakahiya. At ito na yung mga hating harvest ng mga kasaba at yung ating iba't ibang klaseng sili. At meron pa rin tayo na harvest na kamatis na dinala natin yung ating kapitbahay. Itong kamatis na to, 3 doble yan. Yung ganitong dami nilipak ko tapos saka ako binigay sa kanila kasi napakamahal din ng kamatis lalo na ngayon.